So mga ingredients na ginamit dito sa trade. Number 1 is paano ba to? Okay, price detachment. But what is price detachment? It is basically when the closing price moves away from a key level like support and resistance, showing a clear rebound or pullback. It tells us the market has reacted and a zone is now valid. So basically, yan lang yung illustration, ano? So meron tayo dito nga key level support, meron tayong key level resistance dito. Dito muna tayo sa key level support. So kung mapapansin nyo, itong blue line, that's the support line. Okay, na hula balo pa lang. Okay, kumbaga parang potential support pa lang yan. Magpa-plot pa lang tayo ng support the moment na nag-move na away yung price doon sa price level yan, sa hypothetical price level na yan. So nagigets nyo ba yon? So like for example dito sa part na to, yung closing price, which is black candle to, so yung closing price is nandun sa baba. Okay, naka-attach pa siya doon sa kulay blue. And then dito naman, nung nag-white candle na, mapapansin nyo, lumutang. Yung closing price is hindi na naka-attach sa blue. And then eventually nag-rebound. So ganoon naman sa key, pwede na tayong mag-plot ng support doon. Okay, conversely, sa key level resistance naman, like for example, white candles, nandun pa, no? So may mga white candles tayo dito, pero itong white candle na to, yung pinaka-latest na naka-attach dito sa price line na to, dito sa red. And then dito, dumetouch na. Okay, dumetouch na, nandito na yung closing, di ba? Yung previous, yung closing dito is nandito, and then yung the next candle, nandito na siya. So kaya, nagkaroon na, pwede na tayo mag-plot ng resistance and then pullback na yung nangyari. So, nagets ba yun? Please type PD if nagets yung price detachment. Okay, very important to when siguro kapag ka nagbabantay kayo ng mga support levels, ng mga entry levels, yung exit levels nyo, naka-attach pa ba yung price? 'Di ba? Kasi walang rebound. 'Di ba? Walang rebound kung naka-attach pa yung price doon. So, ang next syempre is yung CD. Okay? Which is yung candle detachment naman. Okay, same thing lang din. Medyo ito yung evolution ng price detachment. But this time, yung candle naman ngayon tinitignan natin. Ang tinitignan natin is kung nakalutang na ba yung buong candle, when the entire candlestick, including the body and wick, moves away from the key level like SNR, showing a clear rebound or pullback. It confirms the zone is real and respected. So like for example here, itong dalawang to, naka-attach pa siya dun sa blue line. Okay? Now this time, dito sa sa particular candle na to, dumitouch siya. Pansinin niyo yung low, yung low ng candle, lumutang na siya dun sa blue. Ibig sabihin, may nangyayari na. Diba? May nangyayari na rebound. Okay. So baka parang nandito, baka pwede na akong bumili dito. Pwede ko na maging entry yan. Baka meron ng RD sa lower time frame, etc. etc. So, same thing din dun sa key level resistance. So, this time, itong tatlong to, naka-attach pa. Naka-attach pa siya dito sa red. Especially this one, naka-attach pa. Lumawit pa nga, may lawit na naganap, Pero ito, siguro, ay hindi pala masyadong kita, Pero ito yung wick. Ito yung wick. So, yung buong candle na to is naka-detach na dun sa red line, sa red horizontal line. Okay, meaning may pullback na nangyari, mayroon ng puwang, may gap na dito, doon sa linat natin na hypothetical support kanina. Ngayon, hypothetical resistance ngayon, totoong resistance na siya. Okay, so and then nagkaroon na ng pullback. Nagets ba yan? Please type CD if nagets nyo. Okay, so lang tayo. So ito, dalawa na yung in play na nangyari. Mamaya sa walkthrough, titignan natin, hanapin natin yung mga price detachments and candle detachments. Now ito, hindi lang sila nangyayari sa horizontal SNRs, pwede rin silang mangyari sa MAs when the price moves away from the MAs. And then, pwede rin sa Fibonacci levels. So, may mga support and resistances din doon. So, binabantayan din natin yung mga yun. Okay?